Usually, kung meron ka talagang gustong i-pursue, halimbawa taong mahal mo or ex yan, I'm very sure na very much familiar na siya doon sa pwedeng mangyari sa'yo. In fact, ang iba nga po dyan, may mga past experience na rin dahil nga po sa mga traumatic relationship na pinasok nila. Ano yon? Yung maging negative, maging depressed, magmakaawa ka, somehow maging emotionally selfish ka mga utol. Kasi pagka halimbawang kayo po ay nasa breakup, tapos kunyari kayo po ay na-reject, for example, tapos lumalapit ka sa mga ex mo mga utol, alam natin na ang pakiramdam nila, sila po ay nadidisrespect. Kasi nga po sila po ay humihingi ng breakup or space. Kung halimbawa naman na sila nga po ay taong pinupursu mo, tapos ni-reject ka mga kapatid, natural, expected din nila na respetuhin mo yon. Kaya kung kayo po ay lalapit, magmamakaawa, antimano, pag-apak mo pa lang sa harapan nila, pagbaba mo pa lang ng tricycle, o pagbukas mo pa lang ng pinto, pag-upo sa sopa mga utol, alam na nila, pakiramdam na nila yung gagawin mo. Ang nagiging sensitive interpretation nila dyan mga utol, kayo po ay hindi marunong umintindi at hindi marunong rumespeto. Kaya antimano ang iba, galit agad. Pag ring pa lang ng telepono at ikaw ang nandun, nag-message ka, galit agad. Kasi nga po, ang pakiramdam nila, hindi na-validate yung feelings nila. Hindi nire-respeto. Kaya nga po sa mga coaching session natin mga utol, or even sa mga video natin sa TikTok, sa YouTube, and Facebook mga utol, Coach Paps, Papong TV at Kapapong, tinuturo nating kapatid kung ano yung mga dapat na i-associate mo kung gusto mo talagang ma-win back or ma-achieve ang isang tao. Ito nga po ay yung simpleng salita na R, which is respect, U, understanding, RU. Marami tayong tinuturo dyan mga utol. Pero what I mean is kailangan maramdaman po niya yung respeto. Yung respeto na yun kasi ang pinaka mag-a-unlock or tinatawag nga po natin na pinakasusi nang sa ganun maalala niya or maisip niya yung mga good qualities and foundation ninyong dalawa. Hanggat hindi mo ginagawa ito mga utol, it will never happen. Kahit pakiusapan mo yan, kahit mag-beg ka, magmakaawa ka o bigyan mo pa yan ng kung ano-ano mga kapatid, hindi po ito gagana. Hindi po niya marirealize. Napipilitan, mapipilitan, maawa sa iyo. But alam naman po natin na hindi yun yung gusto nating outcome mga kapatid. Dahil generally, gusto natin mutual yung nararamdaman. And in order for that to happen, kailangan maramdaman po niya yung respeto. Simpleng magagawa mo lang ito mga utol kung magpo-provide ka ng space. In less than 24 or 48 hours, alam natin na re-respetuhin ka rin niya pabalik sa napaka-graceful at positive na action at respectful na gagawin mo kung halimbawang kayo nga po ay di-distance muna. Yan ang initial or tanging solusyon kung gusto mo talagang magbago ang pagtingin ng taong umaayaw sa iyo.